Kung makikinig ka sa propaganda ng Rusya, Maririnig mo na, ang digmaan sa Ukraine ay ayon sa plano. nagwawala ang mga sundalo ng Rusya sa Ukraine. Sabi ng Kremlin, Malapit nang bumagsak ang Donbas at lahat ng drone ng Ukraine na papuntang Rusya ay napapabagsak ng world-class na air defense system. Konting oras na lang at babagsak na ang Ukraine. Matagal na itong usapin ng oras sa loob ng 4.5 taon na ngayon. Kapag sinuri mo ang mga kwento ng Kremlin, makikita mong ibang-iba ang totoong kalagayan. Tama ka, panalo ang Rusya at nagawa nilang perpektuhin ang mga sundalo. Kaya malaki ang tagumpay nila. Pero may isang problema lang. Wala namang totoo sa lahat ng yon. Ang tanging hukbo ng Rusya na nananalo ay peke. Nagsisinungaling si Putin sa inyo. At sa sarili niyang mga tao gamit ang AI. Kung nag-scroll ka ng military content kamakailan, baka may nakita kang ilang nakaka-intrigang video. Kumakalat ang mga clip ng panayam. Sa sundalong nagsasabing bahagi sila ng hukbo ng Poland. Ipinapakita ang mga sundalo na binabatikos ang Ukraine. May aligasyon ng mataas na krimen sa mga refugee mula Ukraine na nasa Poland ngayon. Inatake rin ng mga sundalo ang pamahalaan ng Poland, Alemanya at EU. May nagsasabing ang Poland ay malapit nang tumalikod sa Ukraine, EU at lahat ng bagay na pinagsikapan nilang pasukin mula pagkabagsak ng Unyong Sobyet. Ngunit wala ni isa rito ang totoo. Lumabas ang balita noong Hulyo 21 habang bigo ang kanilang hukbo, makakuha ng mahalagang teritoryo sa Ukraine. Gumamit na ang Russia ng kasinungalingan para magdulot ng pagkakawatak-watak at kawalang kasiyahan sa Ukraine. Hindi umasa ang Russia sa mga peking bersyon ng sarili nitong mga sundalo para sa mga kasinungalingang ito. Masyadong abala ang mga sundalong iyon sa pagkamatay sa Ukraine. Sa halip, gumawa ang Russia ng AI deepfakes ng mga sundalong Polako na sa kanila minamanipula para bumatikos sa Ukraine at sa hukbo nito. Ibinunyag ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine ang peking gawa ng Russia sa ulat na nagpapakita ng desperadong pagsubok ng Russia na manalo sa propaganda. Ayon sa sentro, lumabas sa pagsusuri na ang mga sundalong ito ay pawang AI-generated na karakter. Mahalaga ring tandaan na ang biswal na estilo at paraan ng paghahatid ng nilalaman ay kaparehong-kapareho ng mga ginagamit ng mga AI bot farm ng Russia. Ang mga clip na lahat ay nagpapakita ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng militar ng Poland ay kumakalat sa iba't ibang social media platform, kabilang ang YouTube, Facebook, Instagram at TikTok. Sa masusing pagsusuri ng video, makikita ang ilang palatandaan ng manipulasyon, tulad ng mga mukhang mas makinis kaysa dapat. Ang iba pang mga palatandaan ay nagmumula sa mga salitang ginamit sa mga video. Iniimbestigahan din ng NASC, State Research Institute ng Poland, ang mga video at sinabing may ilang salitang ginamit na nagpapakita ng hindi natural na Polish. Ipinapakita na ito ay salin mula sa orihinal na tekstong Ruso para sa mga pahayag. May mga ligaw na Cyrillic na karakter na kasama rito at nariyan din ang mga uniforme. Madali namang makahanap ng larawan ng mga Polish na sundalo na naka-uniforme. Parang hindi nag-effort ang Russia. Ang uniformeng nasa clip ay tila pinaghalong uniformeng militar ng Russia at Belarus, hindi Polish. Umasa ang Russia na hindi magbibigay pansin ang mga tao o hindi sapat ang kanilang kaalaman para mapansin ang mga palatandaan at gumagana ito. May isang YouTube channel na mga 50 na ang na-post na ganitong clip. Ang pinakamatagumpay sa mga ito ay umabot na sa 300,000 views. Ulat ng Polski Radio. May ibang video, kabilang ang noong Oktubre, na nagpapakita umano ng mga sundalong Polish na nananawagan sakupin ang Lviv sa Ukraine. Madaling napatunayang peke dahil sa malinaw na watermark ng AI model na Vio sa video. Maruming gawain ito ng Rusya. Mapanlin lang. Pero hindi rin ito nakakagulat. Alam ng Kremlin na hindi nila masasabing maganda ang lagay ng hukbong Ruso sa Ukraine. Sinusubukan nila. Pero kitang-kita ng lahat ang tunay na sitwasyon. Kaya gumawa ang Rusya ng peking hukbo na puno ng pekeng sundalong Polish para makagawa ng propaganda laban sa Ukraine at palabasing iniwan na sila ng mahalagang kaalyado. Bakit mga sundalong Polish? Bagamat magkalyado ang Ukraine at Poland, may tensyon silang pinakinabangan ng Russia. Noong unang bahagi ng 2026, nagsimulang magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng Poland at Ukraine. Inalis ni Karol Nawrocki, presidente ng Poland, kay Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang Order of the White Eagle, pinakamataas na parangal ng Poland. Nangyari to matapos aprubahan ni Zelensky ang pagpapangalan ng unit militar ng Ukraine bilang UPA, na ibig sabihin ay mga bayani ng Ukrainian Insurgent Army. Marami sa Poland ang itinuring yon bilang isang insulto. May historical na tensyon sa pangalan ng UPA dahil isang grupong may parehong pangalan ang sangkot sa pagpatay ng 100,000 Polako sa Volny, sa silangang Galicia, noong ikalawang digmaang pandaigdig. Itinuturing ng Poland itong genocide at ang pagpangalan sa isang unit ng Ukraine ayon sa grupong ito ay sobra para sa isa sa pinakamalakas na taga-suporta ng Ukraine. Sinamantala ng Russia ang pagkakataon na gamitin ang kanilang AI-generated na mga sundalong Polish upang banggitin ito sa maraming mga video clip na lumitaw sa social media. Kahit may hidwaan, magkaalyado pa rin ang Poland at Ukraine. Noong Hunyo 25,
Iniulat ng BBC na nanawagan si punong ministro Donald Tusk ng Poland para sa katotohanan at paggalang sa Ukraine Recovery Conference sa Gdansk. Ngunit, may mga palatandaan pa rin ng tensyon. Hindi dumalo si Zelensky sa pagkakataong ito ng kaganapan at sa halip ay ipinadala niya si punong ministro Julius Vyrdhenko. Gayunpaman, sinabi ni Zelensky Na mananatiling bukas ang Ukraine sa lahat ng makabuluhang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Poland para maiwasan ang magkakasalungat na interpretasyon ng mahirap at masakip na mga kabanata ng ating pinagsasaluhang nakaraan. dagdag pa niya na siya ay nagpapasalamat sa mga mamamayang Polish para sa kanilang suporta at kooperasyon. Pagkakita sa lahat ng ito, nagsidagsa ang mga propagandista ng Russia na parang mga gamu-gamu sa apoy. Patuloy nilang binabaha ang internet mula noon para lumika ng mas maraming pagkakabaha-bahagi. Halatang iniisip ng Kremlin na madiskarte sila rito kahit ang mga halatang peke na video ay maaaring magkaroon ng epekto dahil marami ang hindi na nagtatanong kung totoo ba ang kanilang pinapanood o hindi. Ang iba naman ay talagang hindi makapagsabi. Ibinunyag ng Tech Radar noong Enero. 2026 ang ulat tungkol sa pag-aaral ng AI video company na Runway. Natuklasan ng Runway sa 1,000 kalahok na tama lang nakikilala ng mga voluntaryo ang totoong video o AI made sa 57.1% ng oras. Halos kapareho lang ng paghagis ng barya. Ipinapakita nito kung gaano kadaling makalusot ang Russia sa pagmamanipula sa isip ng mga tao. Nakalahati lang ang atensyon habang nanonood ng ganitong video sa social media. Hindi kailangan ng Kremlin na panoorin ng mga tao ang mga video na ito. Gusto nilang pakinggan ng tao ang peking mensahe. Kailangan ng Russia na nakikinig ang mga tao dahil alam nitong magiging kapahamakan kung mabubunyag ang totoong nangyayari sa Ukraine. Ang bagong peking hukbo ng Russia ay umakit ng manonood at nakakaapekto sa opinyon. Pero ang tunay na hukbo nito ay palpak, naipit sa Donetsk at nawawalan pa ng teritoryo sa iba pang lugar. Maraming sundalong Ruso ang namamatay. Ang Rusya ay nawawalan ng 1,000 hanggang 1,500 sundalo araw-araw at patuloy pang tumataas ang mga bilang. Noong Hunyo, nawala ng Rusya ng 39,490 sa kanilang mga tropa. At ayon sa Al Jazeera, nahihirapan silang punan ng bilang dahil 24,030 kontraktual na sundalo lang ang kinukuha kada buwan. Ito ang katotohanang tinatago ng Rusya sa inyo. Isang hukbong bigo sa Ukraine at kamatayang sa hindi masukat na antas. Gumagawa ang Rusya ng peking sundalong Polish na may uniforme ng Rusya at Belarus para siraan ang Ukraine, Poland at EU. Gamit ang halatang isinaling tekstong Ruso at lalo pang lumalala ang panlilinlang. Ang nakikikita natin dito ay hindi lang iisang insidente. Bahagi ito ng mas malaking kampanya ng disinformasyon na matagal nang ginagamit ng Rusya para itago ang tunay na kalagayan sa Ukraine. Hindi lang din mga Polako ang ginagawang deepfake ng malala. Naranasan din ito ng mga sundalong Ukranyano. Ganito ang mga bagay na tinatalakay namin sa palabas militar. Binibigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa tunay na nangyayari sa pananakop ng Rusya. Kung nagustuhan mo ang iyong nakita at gusto mo pang makita ng iba pa, isang pindot lang ang layo ng mga button na pang-subscribe at pang-notification. Bukod sa peking sundalong Polish, gumagawa rin ang Russia ng mga video ng mga AI-generated na sundalong Ukrainian na puro kalokohan ang sinasabi. Iniulat ng Euromaidan Press noong Hulyo 4 na binabaha ng Russia ang social media ng mga peking video ng sundalong Ukrainian at mga taong may autoridad kasama ang mga rabay na ginagamit nila para magpakalat ng maling impormasyon sa buong Ukraine. Magkaiba ang mensahe ng peking video na ito sa mga nauna. Dinisenyo ang mga ito para pag-awayin ang mga mamamayang Ukrainian at ang kanilang mga namumuno. Ayon sa AI-generated na sundalo, pinapadala ang mga tao para mamatay sa digmaan. Sinasabi ring yumayaman ang mga politiko sa pagbili ng villa at mamahaling gamit. Isa sa mga video na ito ay nakatanggap ng humigit kumulang 900,000 na views ayon sa ulat ng outlet at nadudulot ang mga ito ng seryosong problema sa Ukraine. Pwedeng mag-viral at mabilis kumalat sa social media ang AI-generated na video sa ilang minuto. Reaktibo ang mga fact-checking video, karaniwang ilang oras bago mailagay online at hindi rin gaanong nakakainganyo dahil hindi sila kasing mapanulsol o kontrobersyal. Panahon ngayon ng disinformasyon. Gustong-gusto ito ng Rusya. Matagal na nila itong gustong-gusto. Bahagi lang ang mga video na ito ng malaking network ng mga bots sa social media na matagal nang nagpapakalat ng peking video. Noong Agosto 2024, iniimbestigahan ng Ukrainian media na Texty, ang isang TikTok network na binubuo ng 2,000 peke na account. Lahat ay nagbabahagi ng mga hashtag kontra mobilisasyon. May dokumentasyon ng AI-generated na video ng di umano'y pagsuko ng mga sundalong Ukrainian sa Russia sa mga lugar gaya ng Pokrovsk. Lahat ay idinisenyo upang kumbinsihin ang mga mamamayang Ukrainian na tatalo ang kanilang bansa sa digmaan laban sa Russia. Noong 2026, nagbago ang uri ng mga video na ito. Noon, gumamit ang Russia ng AI para magpakalat ng peking video na may AI-generated na mga taong walang tunay na autoridad. Hindi yan ang nakikita natin ngayong 2026. Dahil sa pag-unlad ng AI o mas mahigpit na kontrol ng Russia sa teknolohiya nito, ang bagong alon ng mga video ay tumutuon sa mga umano'y taong may autoridad. Mga sundalo at pinuno ng militar, may mga nagpapakilalang reliyoso o politikal na personalidad
na ngayon ay tagapagdala ng mensahe ng Russia. Wala ni isa dito ang totoo, hindi mahalaga. Kung ang isang peking video ay kumalat at naging viral, ilang araw bago maayos ang pinsala. Kung mag-abala pa ang manonood na alamin ang totoo sa likod ng napanood. Naglabas ang Molfar Intelligence Institute ng listahan ng palatandaan kung AI-generated ang content na pinapanood mo. Mga visual defect gaya ng uncanny valley effect sa muka dahil sa irregular na pagkurap. Walang micro-expressions sa mga peking video ng sundalong Polish at hindi tugmang tunog ay pawang mga palatandaan. Ganon din ang pagiging anonymous ng source at sabay-sabay na paglabas ng video sa 12-12 ng account sa ilang minuto. Sabi ng institute, suriin din ang mga account. Kung bago ang mga account o parehong klase ng video lang ang laman ng mga ito, malamang bot farm ang mga tinitingnan mo. Daan-daan o libo-libong likes, kadalasan may kasamang generic na mga komento sa unang ilang minuto o oras matapos maging live ang video ay maaari ring magsilbing palatandaan. Naniniwala ang Rusya na kaunti lang ang susunod sa mga hakbang na ito. Kaya naman gumagawa ito ng ganitong uri ng panlilinlang. Ang kapansin-pansin dito ay ang mga pagkakaibang lalong lumilitaw sa paraan ng paggamit ng Rusya ng AI kumpara sa paggamit ng teknolohiya ng Ukraine. Gumagamit ang Rusya ng AI para gumawa ng mga hukbo ng mga peking taong na nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. Lahat ito ay tungkol sa disinformasyon para sa Rusya. Alam ng Rusya na hindi ito kayang tapatan ng Ukraine sa paggamit ng AI sa militar para manalo sa digmaan. Malayo ang lamang ng Ukraine sa Rusya pagdating sa paggamit ng AI para isagawa ang kanilang mga pag-atake. Nakikita natin yan sa gitnang kampanya ng mga pag-atake na ginamit ng Ukraine para sirain ang malapit na likurang lugar ng mga Ruso sa halos buong 2026. Ang kampanya ay gumagamit ng AI drones na kayang maghanap at umatake ng target sa likod ng linya ng labanan ng mag-isa. Namumukod tangi ang Hornet drone na may 300 kilometers sa klaw at AI na gumagabay sa sarili papunta sa target. Kaya mahirap itong pigilan gamit ang electronic warfare countermeasures. Ginamit din ng Ukraine ang AI sa ibang kawili-wiling paraan noong Hulyo 23. Iniulat ng United 24 Media si Marichka. Isa itong sistemang pangplano sa labanan na pinapagana ng AI at idinisenyo para paikliin ang oras na kailangan sa paggawa ng mahalagang desisyon sa labanan. Dahil sa sistemang ito, napababa ng Ukraine ang oras na kailangan sa paggawa ng gayong mga desisyon mula sa abot sa 12 oras tungo sa ilang minuto na lang dahil kayang suriin at iulat ng AI ang 12-12 ng dokumento sa ilang segundo. Dati, ilang oras ang kailangan ng mga commander para salain ng mga dokumento sa digmaan kasing bilis ng sa Ukraine. Ang pagkaankala na yon ay maaring maging dahilan ng pagkakaiba sa pagitan ng matagumpay na pag-atake sa isang target na Ruso at pagkawala ng target na yon dahil nagtago na ito. May napaka-interesanting paghahambing dito. Ginagamit ng Ukraina ang AI para sa tagumpay sa labanan, habang ginagamit ito ng Rusya para gumawa ng peking mga sundalo at mga video na layuning linlangin ang isipan ng mga taong hindi gaanong nagbibigay pansin gaya ng nararapat. Hindi nagtatapos sa mga bidyong gawa ng AI ang panlilinlang. Dahil nakikita ng Rusya kung gaano kahusay ang ginagawa ng Ukraine sa labanan, napilitan silang magsinungaling ng todo-todo tungkol sa mga nangyayari sa aktwal na labanan. Sa pagtatasa noong Hulyo 22 ng Institute for the Study of War o ISW tungkol sa pananakop ng Rusya, iniulat na patuloy na humihiling ang Rusya ng sobra-sobrang kondisyon para sa kapayapaan. Kabilang ang pagsuko ng Donbas. Sinuportahan ng Rusya ang mga pahayag gamit ang ulat ng mga teritoryong nakuha na maaaring tawaging pinalabis. Pinakamasama, direktang kasinungalingan. Pinalaganap ng Russian MOD ang isang Russian propaganda telegram channel noong Hulyo 22 na nagsasabing na sakop ng mga puwersa ng Rusya ang 2,226 na kilometro kwadrado ng teritoryo sa unang 6 na buwan ng 2026. Napansin ng ISW ang ebidensya upang suriin yon. Tanging 81.1 kilometro kwadrado lamang ang netong nasakop ng mga puwersa ng Russia sa ngayong 2026 dahil sa malaking kontra-opensiba ng Ukraine noong tag-sibol at tag-init ng 2026 at nasakop o napasok ang 602.85 kilometro kwadrado. Sa ngayon, ngayong 2026, iniulat ng ISW mahigit 2,100 kilometro kwadrado ng inaangking teritoryo na hindi hawak ng mga Ruso ay isang malaking pagmamalabis. At ito ay isang bagay na pinaninindigan ng Russia sa kanilang pahayag na nasakop na ng kanilang mga puwersa ang lungsod ng Konstantinivka na bahagi ng Fortress Belt. Ang mga pahayag na iyon ay nagsimulang kumalat noong unang bahagi ng Hulyo at agad namang pinabulaanan ng General Staff ng Ukraine. Hawak pa rin ng Ukraine ang kanilang mga posisyon sa lungsod ayon sa General Staff. Ayon sa CNN, pinabulaanan ng mga independenteng sanggunian sa pagmamapa at mga video na testimonya ng Ukrainian soldiers ang pahayag. Ang mukhang talagang ginagawa ng Russia ay magpasok ng mga infiltrator sa lungsod. Pinapagwagayway sa kanila ang mga bandila para sa mga video at pagkatapos ay bumabalik agad sa kanilang mga taguan. Hinihintay nilang madiskubre sila ng mga drone ng Ukraine. Puro kasinungalingan at propaganda yan, gaya ng AI na video. Pero ganyan talaga ang estilo ng mga Ruso. Matagal nang ginagamit ng Russia ang kasinungalingan bilang pangunahing sandata ng malawakang pagkawasak. Ang kabalintunaan dito, si Putin mismo ay maaaring nabiktima rin ng mga kasinungalingan gaya ng iba. Matagal nang binabaluktot ng pinuno ng Russia ang katotohanan. Baka hindi na niya makita ang totoo
dahil sa maling kwento na ginawa niya para sa sarili niya. Ito ang taong patuloy na tinatawag na espesyal na operasyong militar, ang digmaan na malapit ng umabot sa 5 taon. Uulitin lang niya ang sinabi ng mga general kapag ipinagmamalaki nilang malaki ang tagumpay ng Rusya at hindi man lang niya tatanungin kung bakit hindi pa rin bumabagsak ang Donetsk kahit na sinasabi nilang may malalaking tagumpay na sila. Laging nalilin lang si Putin ng sariling propaganda. Ginawa niya ito nang salakayin niya ang Ukraine. Pinakalat ng mga inupahan niya ang kasinungalingang mahina ang Ukraine at madaling sakupin. Akala ni Putin na ang makapangyarihang militar ng Russia ay ilang araw lang ang kailangan para manalo. Nakita na natin kung ano ang kinahinatnan niyan. Si Putin ay madalas magsinungaling ng walang hiya. Ngunit yun lang ang humantong sa paglikha niya ng mundong pumapaligid sa kanya kung saan imposibleng matukoy ang katotohanan. Ngayon, tila determinado si Putin na palibutan ng sarili niya ng mga ilusyon. Noong Mayo, iniulat ng Forbes na karamihan ng oras ni Putin ay ginugugol niya sa paglipat-lipat sa mga underground bunker. Pinalilibutan siya ng mga security na may mahigpit na utos na suriin ang lahat ng bagay at lahat ng taong lumalapit. Hindi niya alam ang realidad. Matagal na niyang hindi nakikita ang realidad. Nakakatawang kabalintunaan na baka malinlang si Putin at maniwalang totoo ang mga AI-generated na video ng mga peking Polish at Ukrainian kapag napanood niya ang mga iyon. Hindi rin tiyak kung si Putin ang nag-utos sa paggawa ng mga video na ito. Baka nga, wala siyang kaalam-alam na umiiral ang mga ito. Kung babalikan ang mga video na yon, patunay pa rin silang nagsisinungaling ang Rusya. Palatandaan din ito ng desperasyon. Sinusubukan ng Rusya gumawa ng katang-isip na mundo para ilihis ang atensyon mula sa masamang pagganap ng kanilang tropa sa Ukraine. Kailangan ng Rusya ng maniniwala sa kanilang mensahe. Dahil agad, mabubunyag ang kanilang kasinungalingan kapag pinansin ito. Huwag kang magpaloko. Pinamumunuan ang Rusya ng isang lalaking pinapalibutan ang sarili niya ng mga sunod-sunuran at sadyang inihihiwalay ang sarili niya sa realidad. Isa na namang halimbawa ang kumakalat ngayon sa social media. Hindi kayang manalo ng Rusya sa Ukraine gamit ang totoong hukbo nito. Ang mga tagumpay nila ngayon ay dahil lang sa hukbo ng robot at peking sundalo na di totoong umiiral. Paano naman ito bilang isang patikim ng realidad, Rusya? Malapit nang mawala ang Crimea dahil sa mahusay na kampanya ng paghihiwalay ng mga Ukranyano na patunay ng bisa ng AI sa labanan, hindi lang sa paggawa ng peking video. Ang dating pinakamalaking tagumpay sa geopolitika ni Putin ay naging pabigat na sa Rusya at maaari mong malaman kung paano ito nagawa ng Ukraine sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, abangan pa ang iba sa Military Show. Pindutin ang subscribe at i-ring ang notification bell para siguradong isa ka sa mga unang makakapanood ng aming pinakabagong pagsusuri tungkol sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood!